Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kailangan malaman sa kinakaharap na sitwasyon. Feeling ko kasi may mga ilang Aquarius na mabigat ang energy mo, pagod ka, may kinakaharap kang problem, dinaramdam or iniisip. Kaya ito yung ginawa kong topic kasi ganun din yung feeling ng ibang zodiac sign. Unahin muna natin yung message ng mystical cards sa iyo. May mga Aquarius na nagkakaroon ng kaganapan sa buhay mo na nawawalan ka na ng pag-asa. Pero paalala ng card na ito na sa bawat challenges ay may progress. Kaya kung meron mang pangako na hindi natupad o nagpasakit ng damdamin mo, meron namang taong magpapapuno ng kaligayahan or magbibigay solusyon sa problem na kinakaharap mo. I-open mo yung puso mo at isip mo sa mga positibong dumarating sa iyo. Maliit man or malaking blessing ang dumating ay makakatulong pa rin sa iyo sa gumugulo sa isip mo or damdamin. Palayain din ang sarili sa mga taong nagpasakit sa damdamin mo kahit na wala mang kapatawaran or hindi man nagsorry sa iyo. Dahil deserve mo maging malaya at masaya at saka yung makamit yung iba't ibang uri ng pagmamahal ng person mo or ng kapwa mo. Hindi mag-give up ang universe or ang angel mo sa iyo, kaya magpatuloy ka din. Itong card na judgment ang nagsasabi na magkaroon ka ng sariling desisyon. Dahil sa ito na yung magandang pagkakataon na wala nang mainilihim sa iyo at magkakaroon ka na ng bagong oportunidad or idea sa gusto mong simulan or minamanifest. At saka sign din ito na nakapasa ka, nagkaroon ng healing sa past trauma na pwedeng dala ng pamilya mo o ng isang person. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading, anuman yung edad mo or gender mo. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kung gusto mo naman ng sakto na reading, magpa-private reading ka. Pero hindi ko na yung ginagawa kasi wala na akong oras. The Emperor, 3 of Swords, 4 of Swords. Merong person na nagpasakit ng damdamin mo. Minsan nakakausap mo siya or nakikita, pero madalas hindi. Posible din na hindi mo siya makausap ng maayos kahit na nakikita mo siya. Protektahan mo yung sarili mo sa ganitong person na hindi ka man lang mapakinggan. Posibleng kasamahan mo ito sa trabaho, boss mo, customer, or person mo. Sa career, negosyo, o kaya sa hilig mo, merong person na kinokopya ka. O kaya idea mo ito pero kinukuha ng iba. Meron ding mga negative comments o kaya malimpo na sa mga nagagawa mo sa career or negosyo. At ito yung nagpapastress sa iyo. Kaya ang advice ng cards ay ipahinga mo muna yung isip mo.
para magkaroon ka ng positive na idea at magawa mo kung ano yung nararapat sa trabaho or negosyo. Meron kasing person na nagpapapressure sa'yo or nagiging dahilan ng stress mo. At kung naghahanap ka man ng trabaho, ang ilan medyo matatagalan bago ka makahanap. Magpatuloy ka pa rin na maghanap kahit na magkaroon ng delay sa paghahanap ng trabaho. Para sa ilang single, sumusubok ka na magkaroon ng love life. Pero, hindi mo masyado makilala yung totoong pagkatao ng person dahil sa nafo-focus ka sa trabaho mo or nawawalan ka ng time. Kaya naiisip ng ilan sa inyo na wag lang muna maghanap ng makakarelasyon or pahinga muna. Ang ilan sa relationship, nagdududa ka sa person mo tungkol sa mga ginagawa niya or sinasabi niya sa iyo. Marami siyang hindi nasasabing maganda sa iyo, pero pinapalagpas mo ito. Gusto mo pa rin makausap yung person mo kahit marami siyang alibay. At gusto mong maisaayos kung ano yung pinatutunguhan ng relasyon niyo. 5 of Cups, 7 of Wands, the Temperance. Itong mga cards mo, nakatatlong cards ka na merong person na sumisira sa relasyon nyo ng person mo. Pwedeng third person, mga kaibigan, or yung career ng person mo. Posible rin na yung person mo lang talaga yung dahilan dahil sa mali niyang pag-uugali. Marami ka ng pasensya na naibigay sa person mo na pilit mong binabalanse yung feelings mo at saka situation. Darating yung panahon na ang pipiliin mong balansehin ay yung sarili mo ng happiness. At may mga person din na mas pipiliin na ipaglaban ang relasyon or situation. Ang ilan sa inyo sa financial, meron kang nagawang desisyon na kahit hanggang ngayon ay pinagsisisihan mo pa rin. Kumbaga malaki kasi yung nawala sa iyo. Pero hindi mo kailangan mag-alala kasi kung ikaw yung naging dahilan ng problema patungkol sa financial, ay ikaw din yung magiging dahilan na para mabawi mo kung ano yung nawala sa iyo. Alalahanin mo na sa career, sa financial, sa negosyo, ikaw yung naging dahilan kaya maganda yung naging takbo ng buhay mo. Kaya ikaw din yung magiging solusyon. May mga unexpected blessing na darating sa'yo sa financial. Kailangan mo maging matyaga. Kaya nga sabi sa mystical card, huwag kang mag-give up sa mga bagay na gusto mo or mahal mo. Para sa ilang single, may potential person na nagkakagusto sa iyo, pero meron din ibang nagkakagusto sa kanya. At ito yung manggugulo sa inyo. Pero hindi ka naman makikigulo kasi marunong kang bumalanse sa sitwasyon at nagagamit mo rin yung talas ng kutob mo. Ang ilan sa inyo sa relationship kaya mo pinaglalaban ang relasyon nyo ng person mo. Kasi kung ikaw lang yung nasa situation, iiwan mo ito itong negatibong sitwasyon. Iniisip mo rin kasi yung mga taong nasa paligid mo, lalo na kung meron na kayong anak. Lalo na't ang ilan sa relationship, maraming naiinggit sa relasyon nyo ng person mo, kaya pilit itong sinisira. Ang ilan sa inyo nakikita sa social media, yung ganap sa buhay mo kaya ito yung pinagmumulan ng inggit. Knight of Swords, the Hangman, Nine of Swords. Dito sa cards na ito ipinapakita lahat ng tapang mo,
Lahat ng pwede mong magawa sa situation, ipaglalaban mo bago ka sumuko. Nadidiktahan ka ng iba, pwedeng kakilala mo or person mo kasi nakikita nila yung potential mo. Nakatatlong cards ka na protektahan mo yung energy mo, positive energy sa mga taong mapansamantala. Huwag kang matakot sa mawawala kasi kung ano yung mawawala sa'yo, pupunan. Pinakita na sa mystical cards. Huwag kang mag-give up kasi merong someone na darating na magbibigay sa'yo ng positibo at saka pag-asa. At sinabi na sa bottom of the deck na ito na yung tamang panahon para magdesisyon ka para sa sarili. Sa kalusugan, dahil sa sobrang stress, naapektuhan yung physical at mental health mo. May mga person na hindi ka kasi makatulog, kaya umiinom ka ng gamot o kaya alcohol. Mas unahin mo yung kalusugan mo kasi healthy ka na person. Nagkakaroon ka ng health issues dahil nga sa merong mga negatibong taong nagbibigay sa iyo nito. Kaya mas tulungan mo yung sarili mo. Magpatingin sa doktor lalo na kung meron kang illness kasi maaagapan mo ito. At paligiran ang sarili ng mga positibong tao. Umiwas ka muna sa mga nakakalungkot o nakaka-stress na usapan or mga pinapanood. Para sa ilang single, ay ready ka na para sa bagong relasyon. Pero pinoprotektahan mo na yung sarili mo sa mga taong alam mong mapanakit. Natutunugan mo na ito. Hindi ka basta-basta nagtitiwala at saka kahit makarelasyon mo yung potential person, ay uunahin mo pa rin na hindi masaktan yung damdamin mo. Hindi mo na hahayaan na mag-suffer ka sa situation. Kasi meron pa ring darating sa buhay mo na masasaktan ka, kaya protektahan ang sarili. Para sa ilan na nasa relationship, mas pinili mo na magkaroon kayo ng kasunduan ng person mo dahil sa hindi mo naman nararamdaman yung presensya niya or pagmamahal. Kasi may ilang Aquarius na alam mo kung ano yung ginagawang betrayal ng person mo. Pwedeng sa money or sa personal na pangangailangan ng person mo or may third person. Napilit na nanggugulo sa relasyon nyo. Ito naman yung mga cards na pinapakita yung feelings ng person mo or feelings mo. Posibleng magkapalit kasi connected kayo sa isa't isa. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Itong person mo ay dahil sa mga maling gawain niya, mas lalo pa siyang gumagawa ng mali. Posibleng tinatakot ka niya na para hindi mo siya iwan o kaya hindi siya makapagbigay ng kung ano yung responsibilidad niya. Hindi mo siya pilitin. Posibleng person mo ito or third person na siya yung nagsusumbong sa person mo na ganito, na ganyan, na para mahirapan ka na ayusin yung relationship nyo. May ilan sa inyo na ikaw yung nag-i-stalk sa person mo, pero ganun din yung ginagawa niya. Kasi ayaw niyang maunahan mo siya or malaman niya kung ano yung ginagawa mo. May ilan sa inyo dahil sa sobrang pagmamahal ng person mo sa iyo, nagdududa siya sa iyo, binabantayan ka niya, yung bang nagte-text sa iyo kahit na alam naman niya kung nasaan ka. Ito yung isa sa nagiging dahilan kaya unhealthy ang relasyon ng ilan sa inyo. Posibleng ikaw ito o yung person mo
na ang kinakapitan ay yung pananampalataya sa Diyos, na magkaroon ng pagbabago ang buhay nyo. Pero mangyayari ito. Posibleng ang ilan sa inyo nagpaabogado ka na or meron ng namamagitan sa relasyon nyo, na para fair yung magiging decision. Kasi yung person mo, alam mo na meron siya mga maling gawain. At dahil sa meron nga pumagitna sa inyo na para maayos yung relationship nyo, kung ano yung dapat patunguhan, pareho na kayong makaka-move on ng person mo, magkasama man or hindi na. Binigyan mo ng chance yung person mo kung binalikan mo man siya. Pero wag masyadong maging kampante kasi isa sa inyo ng person mo ang magi-give up. Kasi merong person na nagbigay ng chance pero limitado ito kung meron bang pagbabagong magaganap. Ang tangi mong i-give up na negatibo ay ang person at ang situation. Ang ilan sa inyo sa relationship, kilala mo kung sino yung third person. Pwedeng ipinakilala na sa'yo ng person mo or sa social media. Nakikita mo siya. Virgo, Cancer, Leo, Aquarius, Sagittarius, Libra. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ang ilan sa inyo sa relasyon, mauuwi talaga sa hiwalayan. Kasi health mo na ang pinag-uusapan dito, yung safety mo. Kaya mas pipiliin mo na safe ka. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. W, A, Q, L, T, V, D, Z, M.